Good evening, Ako ay brother. nagagalak dahil sa gabi ito na nakasama namin kayo. It's a Saturday evening. Kahapon ay May 31, sweldo. Sabado, ngayon, dapat ay tayo lahat ay nasa mall, di ba? Namamasyal, pinapakain ang ating mga anak, binibigyan ng oras. Pero pinabuti niyo makasama ang ating mga kapatid ngayon sa Our Lady of Fatima dito sa Makati. Kasama ko po ang aking may bahay. Siya po talaga may bahay kasi lahat ng susunod nasa kanya. Si Lisa. Hindi ko makakalabas, hindi ko makakapasok pag hindi niya binuksan ang gate. Yan. Kaya siya may bahay. Si Father, napakaganda ho na kanyang opening remarks kanina. Sabi niya, ito bang pagmamahal na ito ay para sa iyo pa, Panginoon, o para sa ating may bahay? Ito bang pagmamahal nito ay para sa inyo, sa kapatid, at kay sino pa kaya? Yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ilan ho ba dito ang mga kasal na for at least 10 years? Wala pa? Sa dalawa. Yun po sa mga participants. Yan. So, lalakas ako yung ating mata. Si Brother Tan and Sister Balu. Mga anak po kayo, mga 12 years, 13 years? More than, talagang more than 20? Yeah, talaga. 25, so nag-silver wedding anniversary na kayo. Yan. Si, paano ka lang pangalan? Jerry and si Beck. Tama ba? 10 years, 11 years, 12 years. 20 na rin? Wow. 2020. Sino po dito ang mga more than 10 years na kasal? Wala na. Talagang kayo yata ang pinalagay niya sa harapan para maging, kayo po maging inspiration and idol natin para sa lahat ng mga mag-asawa na tumatagal ng 20 years sa kanilang pagsasama. Di ba? Ito yung mula kayo is kinasal sa simbahan, no? 20 years. At nakakatuwa dahil sa panahon ito, yung mag-asawa na tumatagal ng more than 20 years, 25 years, 30 years, medyo sabihin natin ay parang unique na, no? Bihirang-bihira na po yung umaabot sa more than 25 years and more than 30 years. Kami po ay mag-celebrate this June ng aming 36th, ano ba? 36th wedding anniversary. Yan. Kami ay kinasal na June 29, 1988. Imbitado po kayong lahat. Yan. Sana. Ang pag-usapan mo natin ngayon ay patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Lalapit ako ng konti, no? Para madali ko kayo makita. Para yung aking... Ang pagmamahal ng Diyos ang pinaka-basic and the strongest foundation ng mga nilikha katulad natin. Tayo ay practically are all God's creation, di ba? Pakitaas po ka ng kamay kung tayo ay naniniwala na tayong lahat ay anak ng Diyos at tayo ay nilikha ng Diyos. Pakitaas po ka ng kamay. And then, pakitaas na ng kalawang kamay. Sabay po, kalawang kamay. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Dahil kung hindi po tayo pinagkalooban ng buhay ng Panginoon, kawagis niya, kamukha niya, kahit sarili niyang anyo, in His own likeness and image, tayo ay hindi tatawagin na mga nilikha niya. Meron siyang nilikha na aso, may nilikha siyang pusa, na ngayon ay kasama natin sa ating pamilya. Meron siyang nilikha na kabayo at iba pang mga hayop na maraming paa. Meron siyang nilikha na ibon na lumilipad sa himpapawid. Meron siyang nilikha na mga isda na lumalaway sa iba't ibang body of waters. Pero kakaiba ho tayo bilang mga nilikha niya ng mga tao. Ang pagmamahal ng Diyos ay umpisahan natin mula po sa Genesis chapter 1 verses 1 to 31. Sinabi po dito, nilikha ng Diyos ang mundo
mula sa langit hanggang sa lupa, hanggang sa iba't ibang mga katubigan. Nilikha rin niya ang ibang mga hayop na gumagapang, naglalakad sa lupang ito. At binigyan din ng karapatan at opportunity ang tao, katulad po natin, para siyang maging magpamahala ng mga nilikha nito. Bibigyan mo natin ng pansin ang tatlong bagay na sinasabi ng Panginoon bilang patuloy na kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal niya dahil tayo ay kanyang nilikha. Ang Diyos ang siyang lumikha sa atin, ang Diyos ang siyang nagpapatawad, at siyang Diyos na siyang nagbibigay ng redemption or salvation sa ating lahat. Love is not love if it is not shared. Ang pagmamahal ay hindi pagmamahal kung hindi ito ibinibahagi o ipinadadama o ipinapakita. Di ba? Hindi ito yung basta sasabihin lang na sabi nga ni Father kanina, pagmamahal or pag-ibig. Yung pagkakaiba ng pagmamahal at ng pag-ibig. Merong minamahal natin ang isang bagay, minamahal natin ang isang profesyon, minamahal natin ang ating gawain. Pero ang pag-ibig ay siyang tangi lamang sa nilalang, lalong-lalo na po ang ating kabiyak ng puso, ang ating asawa, si Daddy at si Mami, si Love at si BFF. Pag sinabi mong hindi ito naibahagi, yung pagmamahal na hindi binahagi ay walang silbi, walang saysay, di ba? Dahil sa una pa lamang, ipinakita na sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal. Dahil tayo ay kanyang muli nilikha na sarili niyang anyo at sarili niyang kawangis in His own likeness and image. That, my brothers and sisters, is the very essence of God's love sa ating. Bibigyan po natin ng emphasis yung tatlo. God's love creates, God's love forgives, God's love redeems. When we say God's love creates, it creates not only the human form, it creates not only the physical form, it also creates the emotional part of His love. Kasi ang love, ang pagmamahal at pag-ibig ay nadarama. Di ba? Pag sinabi ni Brad, ikaw ay aking iniibig, pero hindi naman niya ipinapakita, pwede niya na sinasabi, hindi ho mararamdaman ni sister. Si tatay, pag hindi ho pinapadama sa anak, ikaw ay aking minamahal at aking iniibig, pero hindi naman na ipapakita, hindi ho mararamdaman. Di ba? So, again, the essence then of God's love, hindi lamang niya ipinakita, bagkus ito ay lagi niyang ipinadarama sa ating lahat. Since God is love, He is compelled by His very nature to create that He can share His love. Pag sinabing share, ipinamahagi, ipinabigay, ipinapakita, ito po muli, babalikan natin sa Genesis chapter 1, verses 1 to 31. Napakarami akong istorya dito sa iba't ibang mga paksa na ating pag-uusapan. For the first 5 days, God created the heavens and the earth, the water and the land, the animals and the plants, as was mentioned kanina. And after each description of what God has created, the verse is followed by the words. Now having created mankind to populate and rule over this world, God declares that He has made us, His creation, very good. Sinabi nga ho, di ba? And He was very pleased. Siya ay natutuwa. Yung lahat ng kanyang nilikha mula unang araw hanggang ikalimang araw, sinabi po, siya ay natuwa. Pero nung nilikha niya ang tao, tayo, the human form, sinabi niya, God was very pleased. Siya ay sobrang natuwa sa kanyang nalikha o nilikha na tayo. God saw how good it was for all of us to be created in His own likeness and image. Ulit-ulitin ko po yung likeness and image. God looked at everything that He had made and found it very good as well.
Again, tayo po bilang humankind. But kung titignan natin yung storya ni Adan at ni Eva, dito po nag-umpisa yung pagkawala ng pagmamahal ng tao na nilikha sa Diyos na lumikha. Binili niya, huwag sana niyong kainin ang prutas na galing sa puno ng kaalaman ng tama at mali. Pero hindi ho nangyari yun at sila, si Adan at si Eva, ay siyang sumuway sa pagmamahal at sa utos ng Diyos. Ganun pa man, ang Panginoon ay siya pa rin nagpakita ng pagmamahal. Hindi ho niya ipinalabas o pinaalis si Eva at si Adan sa Garden of Eden, sa Hardin ng Eden, nang walang pasubali. Dahil po natuklasan ni Eva at ni Adan, sila ay walang mga saklot, di ba? May mga Biblia at may mga istorya na nagsasabi, sila ay binigyan pa ng saklot na galing sa balat ng isang hayop. Meron namang ibang mga verses na sinasabi, sila ay binigyan ng mga dahon upang maging saklot sa kanilang mga katawan. Bigyan ho natin naman ng siguro ng panahon yung istorya na sila ay pinalayas sa Hardin ng Eden. Pero bago sila pinalayas, nabigyan pa sila ng saklot na galing sa balat ng isang hayop. Sabihin natin balat ng isang tupa o balat ng isang kambing. Because of His great love, sigurado yung kambing na yun o tupa na yun ay kinitil. Di ba? Pinatay muna para yung balat nila ay makuha at ibigay kay Eva at Adan. In that way, cognizant of what we have seen or what we have heard, doon parang ipinakita na ng Panginoon na yung dalawa niyang anak, dalawa niyang nilikha na nagkamali, sumuway sa kanyang utos, ay binigyan pa niya sa plot bago niya pinalabas sa Hardin ng Eden. Di ba? So, nawala na po sila ng pagkakataon para makita ang tunay na prutas ng puno ng pagmamahal ng Diyos. Yan po yung istorya ni Eva at Adan. Kaya sinabi mo na ikaw lalaki na siyang sumuway sa aking utos ay maghihirap ka. Kailangan kang magbanat ng buto at pawisan para mapakain mo ang iyong asawa. Di ba? Pero ganun pa man, sa pagkakataon na ito, maririnig pa rin natin sinasabi ng Panginoon, para naman kayo ay makabawi kung sino man ang sumuway at tumukso sa inyong dalawa, kay Eva at kay Adan, ay magkakaroon po ng pagsuway at tinatawag na enmity, magkakaroon ng pag-aaway. Sino po yun? Sino po yung tumukso kay Eva? Di ba yung ahas? Na ating kinokorelate na bilang isang Satanas o demonyo. And sabi niya, I will put enmity between the woman and the snake who has caused this problem. Put enmity, magkakaroon ng pag-aaway. And the woman, the Lord God at that time, was referring to the woman not as evil, hindi si Eva, but somebody else who is pure and genuine and a virgin. And the woman will step on the head of the snake and crush his head and will be victorious. Sino yun? Hanggang ngayon sa gabing ito, ay binibigyan pa rin natin ng emphasis na sinasabi natin, ang ina ng laging pagmamahal, ina ng laging saklolo, ina nating lahat, na si Maria, Mama Mary kung tawagin natin. Isa ho ang image na ating binibigyan lagi ng pasasalamat ay ang image ng Our Lady of Fatima, di ba? Sabi nga ni Father kanina, yung Our Lady of Lourdes, yung Sabado ay binibigyan din mo natin ng pagmamahal. So, in that context, mga brothers and sisters, patuloy pa rin ang pagmamahal ng Diyos maski na si Eva at si Adan ay nagkasala at pinalaya sa Hardin ng Eden. Bigyan pa rin natin ng konting emphasis yung storya ni Noah.
Si Noah at that time was told by the Lord God na magkakaroon ng matinding pag-ulan, magkakaroon ng matinding pagbaha. 40 araw at 40 gabi ay patuloy na magkakaroon ng pag-ulan at ang buong sanlibutan ay magkakaroon ng matinding baha. Gumawa ka ng isang arko para may sakay mo ang bawat uri ng hayop na iyong inaalagaan, bawat ibon na lumilipad, at bawat pamilya na meron ka, yung 3 mong anak, si Ham, si Japheth, at si Shem. Yung kanilang mga kapitbahay ay nagugulat at sinasabing, parang si Noah nasisiraan ng ulo ha. Itong ating lugar ay sa tinagal-tagal na panahon ay hindi pa nagkakaroon na maski isang araw na maraming patak o bumagsak ang ulan. Pero ano ho nangyari? Nagkatotoo ang sinabi ng Diyos, lahat ng mga hayop na isinakay nila sa arko, lahat ng kanyang pamilya, si Noah at kanyang 3 anak at kanilang pamilya, ay siyang naligtas. Ano ho ang naging patunay na sila ay magkakaroon na ho ng kapayapaan? Dahil after 40 days na sila ay nasa sa baha, may dumating po isang pigeon o anong tawag natin, kalapate na merong daladalang pitas na branch na galing sa puno na may buhay. Yan po si Noah. Mga kapatid, doon pa lang sa dalawang istoryang yun, mamamangha na tayo at pinakita ng Panginoon na His creation, He loves. And He loved His creation because He mentioned as well, again, that He was very pleased with what He has created. Pakinggan din po natin yung nangyari kay Moses. Pakinggan din po natin yung nangyari kay Isaac at kay Haring David. Silang lahat ay nakatanggap ng pagmamahal sa ating Panginoon. Si Abraham ay kanyang inutusan, Abraham, dalhin mo ang iyong anak na si Isaac at gawin mong isang, anong tawag natin doon? Isang offering, no? Iaalay mo siya. Talian mo ang kanyang kamay at ilagay mo sa isang bungkos na maraming kahoy na siya ay iyong papatayin at siya ay magiging offering mo. Pero ano ang nangyari? Pinigilan po ng Panginoon si Abraham para sabihin na ang iyong anak na si Isaac ay iyong anak. Katulad ko na mayroon. Mahal ko ang aking anak, ikaw ay mahal mo din ang iyong anak. Si Moses, pinagkalooban niya ng kapangyarihan na kanyang dinala ang lahat ng mga Hudyo na nasa kabilang dako ng Ehipsyo na ilang taon na naninilbihan at tinatawag ng mga alipin sa lugar ng mga Ehipsyo at dinala niya sa kanyang kapayapaan at kaligtasan at freedom. Di ba, brothers and sisters? Ito yung mga istoryang pinagkaloob ng Panginoon para sabihin na tunay ang kanyang pagmamahal sa lahat sa atin. God waits for us to come back home. Dahil pag sinabi niya, ikaw ay nagkamali katulad kay Eva at kay Adan, ikaw ay nagkamali katulad din kay Cain na siyang pumatay sa sariling kapatid na si Abel. Diba? Sabi niya, bibigyan kita ng proteksyon, lalagyan kita ng marka sa iyong ulo. Sino man ang makakita na nais pumaslang sa iyo dahil sa galit sa iyo, pinatay mong iyong sariling kapatid, ay hindi mangyayari dahil ikaw ay may tanda. Imagine ang Panginoon, nakita niya si Cain na siyang pumaslang sa sarili niya kapatid, ay binigyan pa rin niya ng proteksyon. That is how God shows His love and mercy for mankind. God loves all of us and God loves forgiving. God's love created, God's love forgives. Pinagkalooban niya din ng patawaran si Cain. Bibigyan niya din tayo ng kapatawaran. Isang istorya po na napakaganda hong tunghayan at balik-balikan ay ang tinatawag natin ang alibughang anak, di ba? The prodigal son. Ang batang ito, na siyang pangalawang anak,
hiningi ang kanyang mana, lahat ng pera nito, dinala sa sa iba yung lugar at ito ay kanyang winaldas, ginamit siya sa babae, ginamit siya sa sugal, ginamit siya sa pag-inom. At siya nung wala nang makain, wala na siyang matulugan, siya ay nanirahan bilang isang aliping nag-alaga ng baboy. Kasi sabi niya, mas masarap pang ang pagkain ng baboy kaysa sa aking kinakain. Ako ay luluhod sa harapan ng Diyos at sasabihin, Diyos ko, patawad po, ako'y nagkamali at nagkasala sa inyo, ako'y nagkamali at nagkasala sa aking Ama. Ako'y babalik sa Kanya upang humingi ng kapatawaran at sabihin, Diyos ko, ako po ay nagkasala, ako'y nagkamali, patawarin mo po ako. Ama ko, ako po'y nagkasala, ako po'y nagkamali, patawarin mo ako. At that point, yung turning point na yun, siya ay bumabalik na sa kanyang tahanan na alam po natin ng Ama, bawat araw ay malayo ang tingin sa dalampasigan, inaantay ang pangalawang anak na bumalik. Malayo pang anak na tunghayan, nasinagan na ng mata ng Ama ang bata, siya ay sumalubong at niyakap ang anak. Diba? Sabi niya, dali-dali kayo, kumuha kayo ng bagong kapa o robe. Bigyan ng tsinelas ang aking anak. Ibigay sa kanya ang isang magandang singsing at isuot. Hanapin, kuhanin, piliin ang pinakamagandang guyak. Dahil sa gabing ito, tayo ay magkakaroon ng isang matinding selebrasyon dahil ang aking anak na siyang namatay na ay ngayon ay bumabalik. Because of that turning point, brothers and sisters, pinakita ng Ama na siya ay marunong magpatawad maski matinding pagkakamali, kasalanan na nagawa ng kanyang anak. Paano pa kaya ang Diyos nating lumikha sa atin? God's love creates, God's love forgives. Diba, brothers and sisters? Napakaganda ho yung mga istorya niya. Binibigyan natin ng panahon na posible tayo at one point in time in our lives was a prodigal son, at one point in time of our lives, a prodigal daughter. Dinagdagan ko na po dahil lahat naman siguro ay nagkakamali tayo. Sinabi ho ng bata, Father, I have sinned against heaven and against you, so please forgive me. Pinagkaloob ang kapatawaran. Bawat pagkakataon na tayo lumuluhod, yumuyuko at humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, sigurado po yan from the bottom of our heart. Sinabi natin, tayo nagkakamali, tayo humihingi ng kapatawaran, ibibigay ho yan sa atin ng ating Panginoon. If and when we say that I am a sinner, if and when that I would like to repent, na hindi ko na po gagawain ang dati ko pong nagawang mga pagkakamali, maliit man o malaki, ipagkakaloob po sa atin ang kapatawaran because God's love forgives. Amen? Amen. God's love creates, God's love forgives. Yung mga pagkakataon, no, brothers and sisters, na sasabihin natin, in the peace of our room, peace situation in our room, tayo ay siguro nasa isang sasakyan, tayo ay naiibig sa traffic, tayo ay naglalakad, na nag-iisa lamang tayo, sasabihin natin, yung bang pagmamahal na ito ay para pa sa Panginoon? Ito bang pagmamahal na ito ay para pa sa aking asawa? Ito bang pagmamahal na ito ay para pa sa aking mga anak, yung mga kapatid? Kaya yung challenge sa atin ni Father kanina, di ba? Pwede natin sabihin, I no longer deserve to be called your son. I no longer deserve to be called your daughter. But every time we ask for forgiveness, sasabihin ng ating Panginoon, your sins are forgiven. Again, your sins are forgiven because our sins are forgiven because God's love forgives. God's love creates, God's love forgives. Yung pagmamahal kaya ng asawa, yung pagmamahal kaya ng anak, yung pagmamahal ng tatay, yung pagmamahal ng kuya, yung pagmamahal ng ate, yung pagmamahal ng kapatid, yung pagmamahal ng ninong, yung pagmamahal ng ninang, kapares din po kaya sa pagmamahal ng Diyos.
tayo na lang po siguro ang makakasagot niya, no? Mga brothers and sisters, di ba? Dahil sa isang pagkataon, isang banda, ay pwede natin tanungin ang ating sarili. Kaya tuwing tayo ay nagmimisa, sinasabi natin, Lord God, I am not worthy that you should enter my room. Only say the word, and I shall be. Mas maganda ko sabihin siguro, dasalin sa Tagalog, ano? Panginoon, hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Dati ho yung ating pronunciation, yung magpatuloy, yung parang to continuously come in. Yung pala yung, pag translate natin yung English word na talagang, I'm not worthy that you should enter under my roof. Yung pala yung magpatuloy, pumasok sa aking isipan, pumasok sa aking puso, pumasok sa aking dibdib. Sabihin mo lang po, at ako ay gagaling, and I will be forgiven. Amen? Amen. So yung brothers and sisters, ulit-ulitin ko po, God's love creates, God's love forgives. A God who will come out to comfort and assure us whenever we feel rejected, taken for granted, or hurt. Napakaganda ho itong topic na to. A God who will come out to comfort and assure us whenever we feel rejected, taken for granted, or hurt. Sino ba ho dito ang hindi pa nasaktan? Sino ba ho dito ang hindi pa nagalit? Sino pa ho dito ang hindi naapi? Sino ba dito ang hindi pa nakaramdam na siya ay hindi minahal? Sino ba dito ang hindi pa nakaramdam na siya ay pinagwalang bahala na? Sino ba dito sa atin ang hindi pa nakaramdam na siya tayo ay sabihin natin pinagkanulo na? Pinagkanulo posible ng kapatid, ng kaibigan, ng best friend, posibleng pinagkanulo ng mga magulang, pinagkanulo ng mga kapitbahay. Gaano katagal mo natin dinala yung sama ng loob na yan? Gaano natin katagal dinala ang galit na yan? Gaano katagal natin dinala ang ngit-ngit na yan? Habang dala-dala natin yan, posible yung paghingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi ho magtutugma, hindi magja-jive, hindi magkakaroon ng, sabihin natin, completion o ano ba magandang term na sabihin ko rito? Yung magandang composition, di ba? Pag tayo po ay may dalang galit sa ating kapwa, yung kapwa na pwedeng ang ating asawa, ang ating kapatid, ang ating anak, at tayo humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, pwede natin panghahawakan, God's love forgives. Mangyayari ko yun at mangyayari. But a person's love, my love, can my love forgive? Posibleng pwede, posibleng mangyari, posibleng hindi pa, di ba? Sabihin natin, forget, forgive, forgive, forget, forget, and forgive. Pero sige, kakalimutan ko, pero hindi ako pwedeng makapagpatawad. Ganun minsan ang tao, di ba? Pero ang Diyos, hindi ko pinipili na kanyang kakalimutan. Basta sasabihin niya, ikaw ay napapatawad na. Ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, mapatawad. Then and only then, pag sinabi natin, I forgive without any hesitation, I forgive without any condition, I forgive without anything and asking for return, yung kapayapaan po sa ating kalooban will be there because God's love forgives. One way or another, ginagaya natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Maski kakarambot lang, magagawa natin yan, yung pamamaraan ng Panginoon para tayo ay maging payapa sa ating mga gawin, payapa sa ating pagtulog, payapa sa pang-araw-araw nating ginagawa.
Pangatlo, mga brothers and sisters, God's love redeems. Diba? Maganda to. Parang gamitin natin yung word na ito ay isang redemption center o ito ay isang pawn shop. Pag sinabing redemption center, di ba, tayo ay masaya-masaya pag nagbubukas ng tansa ng isang soft drinks na bottle, sabihin, oops, you have won this. Dali mo sa redemption center, dinadala mo natin yan. Minsan tayo may dalang papel de ahensya. Ako po ay tinutubos ko na po ang alahas na aking isinanla. God's love redeems. Tayo ay tinubos at tutubusin pa muli ng ating Panginoon. Di ba, brothers and sisters? Bakit? Kasi ipinakita ho ng ating Panginoon yan dahil sa pamamagitan ng kanyang anak. God's love is expressed in offering of His only Son. Galing po ito kay St. John Paul II. Kung babasahin naman natin sa John 3:16, ito ay napaka-popular. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have everlasting or eternal life. Napakaganda ho, ulit-ulitin, brothers and sisters. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, walang bahid na kasalanan. Bagkos siya po ay tinrato na bilang isang alipin, inalupusta, kinutya, niyurakan, sinaktan, sinugatan ng daang beses sa kanyang katawan, iba't ibang panig na katawan. Nagbuhat ng krus para tayo sabihin, para po ang buong sangkalibutan ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Di ba pag tayo ay nag-uwi o tapos tayo ay lumuluhod at sinasabi natin, Lord God, Jesus, you have redeemed the world through the cross. In this way, brothers and sisters, the way love of God was revealed to us because God sent us His Son into the world so that we might have life through Him. Galing limang po yan sa John chapter 4, verse 9. God proves His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Galing naman po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roman, chapter 5, verse 8. Let's believe in God's love and let us be faithful to Him. If you look at the cross, and pala yung crucifix natin, you will see His head lowered to kiss you. Ulitin ko po, ito po ay, let's believe in God's love and let us be faithful to Him. If you look at the cross, you will see His head lowered to kiss you. You will see His arms stretched out to embrace you. You will see His heart open to welcome you. He loves us in spite of how poor and sinful we are. His love is true and we should believe in His love. Ito po ay mga kataga na binigkas ni Santa Maria Teresa of Calcutta. Mga kapatid, pag-iisa-isahin natin yung progression ng God's love creates, God's love forgives, God's love redeems. Wala na ho tayo ibang hahanapin pa dahil kompleto na ho ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang kulang na lang ho siguro natin ang ating response. Yung response na pang-araw-araw na papakita natin sa Panginoon na tayo ay puno ng pagmamahal, puno ng kagalakan, full of gratitude and delight dahil pinagkalooban tayo ng ating Diyos na lumikha ng isang anak upang tayo ay mapatawad, upang tayo ay masakit sa iba't ibang mga pagkakamali at kasalanan. At tayo ay tinubos na at tutubusin pa muli ng Diyos na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa ating lahat. God's love creates, God's love forgives, God's love redeems.
pwede ho niyong sabihin, gamitin niyo ang inyong pangalan. Halimbawa, ako si Brother Ray. Ray's love creates. Yung word na create is create a harmonious family, create a harmonious neighborhood, create a friendly environment, parang gano'n. So, Ray's love creates, Ray's love forgives, Ray's love redeems. Pwede nyo bigkasin silently sa inyong mga sarili. Gamitin nyo ang inyong mga pangalan. Parang John's love creates, John's love forgives, John's love redeems. Pwede ho niyong ulit-ulitin pa. Amen, mga brothers and sisters. Sana ito ay tumimo ng kaunti, kahit kaunti sa ating mga puso. Maski wala tayong ilaw sa gabing ito, may mga ilaw naman ang ating mga cellphones, maganda ang ating sound system, malamig naman ang ating aircon. Napakabuti pa rin ng Panginoon, di ba, brothers and sisters? Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Ito ay parang, kung parang tayo ay nasa MOA, nasa sinehan. Pag ganyan, di ba, minsan pag malamig, madilim ay nakakatulog. Pero tinitignan ko kayo, iniikot-ikot ko ang aking paningin sa inyo. Lahat naman kayo ay nakikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil ito ay binibigyan nyo ng pagkakataon. Brothers and sisters, last 2 points lang. Yung sinabi ho ni Brother Ray na ang Christian Life Program po ay magra-run for 8 consecutive weeks. Again, sinallenge tayo ni Father kanina. No? Yung kami po nag-CLP noong 1992, ng Christian Life Program noong 1992, 13 linggo po, kasama po yung 1 day na orientation and 12 talks. Ngayon ay binawasan ng isang third, kumbaga, para yung sinasabi nga niya 2 modules. Maaari ko bang makita sa inyong mga kamay, pagtaas ninyong kamay kung patuloy pa rin kayong makikiisa sa aming mga brothers and sisters dito sa Our Lady of Fatima, dito sa Bangkal, na sa darating pang mga Sabado, darating pang mga 7 linggo, ay makakasama pa ho namin kayo. Pwede ho ba? Sino ho ba pa ang ready na sumama pa for another 7 weeks para mapagpatuloy ang ating Christian Life Program? Yan, nag-uusap na si brother and sister. Amen! Parang natin ang Panginoon. Huwag mo kayo mahiya, itaas nyo na talagang kayo. I-claim nyo na ho na ang inyong oras, ang inyong pangangatawan, ang inyong mga schedules, ang inyong mga condition for the next 7 Saturdays ay magiging maayos na tayo ay makakarating muli dito sa ating dambana ng Our Lady of Fatima sa Bangkal. Incidentally ho, kami rin po ay galing sa Our Lady of Fatima sa Pasay. Yan ho sa may Sargento Mariano, malapit po sa corner ng MRT at LRT. Kaya malapit po sa puso namin ang chapter nito ng chapter cluster 2 C2E. Yan, mga, ano ba tawag sa atin? Mga Fatimanians. Kaya yung pagkakataon ho ito na ang pagmamahal ng Diyos, yun po yung foundation natin for our continuing teachings for the Christian Life Program. Next week po ay pag-uusapan naman natin ay sino si Jesus Cristo. Alam naman po natin na kilala na natin siya. I'm not sure kung si Father ang magbibigay ng talk dahil mas madalas ang ating pong kura paroho ang nagbibigay ng talk na yan. So mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay sabihin natin theoretically pinag-uusapan natin ngayong gabi. Pero kung tayo ay magiging aware every minute of our lives, yung pagmamahal ng Diyos, makikita ho natin sa pagmamahal sa atin ng ating asawa. Makikita ho natin sa pagmamahal sa atin ng ating mga anak. Makikita natin sa pagmamahal
ng ating mga kasama sa trabaho, makikita natin sa pagmamahal sa atin ng ating mga magulang. Kung hindi man, sana ho sa atin manggaling. Makita ng ating mahal sa buhay, makita ng ating mga anak, makita ng ating mga kapatid, makita ng ating mga kapitbahay, makita ng ating mga kasama sa trabaho na tayo ay anak ng Diyos, pinagkalooban ng magandang buhay in His own likeness and image na marunong magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. Katulad ng binikas natin kanina, my love creates, my love forgives, my love redeems. So, maraming salamat po mga brothers and sisters sa inyong pakikinig sa panayam na to. At kami po, kasama ng aking asawa, si Lisa, ay nag-wish ko sa inyo na isang magandang gabi at pagpalain po tayong lahat ng banal na Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat and good night.